gilingan at lutuan ng lunis sa labas. Dinala naman ni Anding ang XXX spy camera sa lugar kung saan inihahalo ang secret ingredient ng naturang produkto. Doon, isang lalaki ang nadatnan na abalang nagdidikdik na kung anong pulang bagay na ito. Ayon kay Anding, yun na daw ang tinutukoy nilang secret ingredient. Ay daw yung makatibig. Hindi. Ang sulabot mo dapat Ano yan ang asmasan? Yung nawala ng iba. Aha! Yung pala ang inyong sikreto, ha? Tumagal rin ng ilang sandali ang pagdurog nitong mama sa mga sili. Gamit itong tabo na talaga namang nanlilimahin. Siyempre, para hindi masayang ang katas, binanlawan itong mama ang tabo sa ibabaw ng mga sangkap. Ang problema, pati kamay niya, dun na rin binanlawan. Matapos yun ay pinasyal naman kami nitong asset sa packing area nitong kumpanya. Dito naabot na naming abala ang mga babae ito na silang naglalagay sa garapon ng dinurog na sa labas. Pero tignan nyo ang kanilang mga kamay. Walang guantes. At huwag kayong magulat kung may makukuha kayong bubok sa loob ng garapon ng ludis sa labas. Dahil ang aling ito, walang suot na hairnet. Doon na natapos ang aming guided tour sa pabrika ng ludis sa labas. Sa puntong yun, tinanong namin si Anding kung ano ba ang nagtulak sa kanya para itiwalat ang lahat ng ito. Kaya butado na sa amin. Kapag gutom na kami. Ilang taon na tinis na minumura-mura ako dyan. Tinis na natin bagay na. Kaya na ginawa ko yun. Umantin na ako, marami yung mura. Kaya kahit maraming tao, mumurahin ako. Dagdag pa nitong mama, kalat daw sa merkado ang nasabing brand ng instant sa labas. Kaya naman, agad kaming pumasyal sa ilang mga malalaking grocery upang alamin kung mayroon talagang ludis sa labas na binibenta roon. Sa 3 grocery na aming pinuntahan, aba, positibong may ludis sa labas ng tinitinda. Sa puntong yun, minabuti naming ipakita sa pamunuan ng Quezon City Health Office ang surveillance video ng aming nakunan. Ayon kay Doktora Antonieta Inumerable, hepe ng City Health Office, sa panonood pa lamang ng video ay marami na raw siyang nakitang violation. Yung place of work, kailangan talagang may mga specification niya. Like for example, yung equipment, yung kitchen nila, kung saan sila nagtatrabaho, kailangan malinis talaga yung tubig. Kailangan meron silang malinis na tubig, na-examine yan na talagang fit for drinking, at meron silang toilet facilities na malinis din at angkop doon sa number din ng kanilang health workers. Kailangan yung space, yung table, kailangan meron siyang tiled siya, kahit yung mga dikting. Dapat kung to food processing to, naka-8 pa, naka-aning sa buhok, yung buhok nila, no? Maayos, tapos may mask, meron silang apron, meron silang mga gloves na ginagamit. Dahil nga dito, nangako silang naaksyonan ang nasabing problema. Noong hapon ng May 29, kasama ang sanitary inspectors ng Quezon City Health Office, pinuntahan namin ang pabrika ng East West Food Corporation. Sa labas pa lang, kitang-kita na ang mga basurang nakatambak sa gate ng pabrika. Meron po bang Pero makalipas ang ilang minuto, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Aba, magic! Sabi nyo kanina, andyan. Magkagayon man, isang kinatawan nila na nagngangalang Cheng ang humarap sa amin. Pumayag siyang papasukin ng mga sanitary inspectors, pero ang aming camera hindi pinayagang makapasok. Pero kung mga tulad niya, hindi po siguro. Ang hindi nila alam, isang concealed camera ang aming naipuslit sa loob. At doon,
narinig naming ginangali na hindi sila nagluluto ng salabat sa lugar na yun. Parang ano lang naman siya, sir, yung pagbakan lang naman. Walang gawa ako dito. Ano lang naman, parang repacking lang. Kung walang lutuan, anong ginagawa ng mga tangke ng LPG na ito? Siguro po, sir, ipapalapit ko muna po sa may-ari. Hindi po, sir. Puro pasensya na talaga. At dahil nga tumanggi na silang magpa-inspeksyon, pinareceive na lang ng city health officials ang inspection order. Hindi po. Ano ba ba tayo naman kayo, sir? Samantala, sa tulong ng Business Permits and Licensing Office ng Quezon City, nakakuha kayo ng kopya ng business permit ng dalawang kumpanya na gumagawa ng ludi sa labat, ang East West Food Corporation at ang Royal East Corporation, na parehong pinagmamayari ng isang nagngangalang Norma Flores. Pero ang nakapagtataka, hindi sa barangay Manresa naka-address ang ito. Sa halip, ang nakalagay na address nito ay sa Tandang Sora. Pinuntahan namin ang dalawang address na nakasaad sa business permit. Pero bawang mga abandonadong lote lamang ang dinasnan namin doon. Samantala, May 30, nagtungo kami sa punong tanggapan ng ludi sa Pasay City para kunin ang kanilang pahayag. Bagamat tumanggi sila sa isang formal na interview, nilinaw nila na ang salabat lang ang bukod tanging produkto na ginagawa ng Royal East Food Corporation gamit ang pangalan ng ludi. Hindi na paano ba yung position kasi actually sila yung manufacturer. Kami naman distributor lang eh. We just allow them to use our trademark. Last week, 19 May, nagpadala ko ng letter sa kanila na if ever na hindi nila makomply yung hinihingi ko, ay hindi muna kami mag-CPO sa kanila. Hunyo 3, pinaalam sa amin ng City Health Office na tuluyan na lang ipapatigil ang gawa ng ludi sa labat sa barangay Manresa. Ito'y matapos umanong aminin na mga tauhan nito ang kanilang pagkakamali. Stop yung operation dahil talaga nga daw na wala siyang lisensya, walang business permit, walang sanitary permit at yung mga health workers nila talagang walang medical examination. Iba sa Noong umaga rin yun, binalikan namin ang Royal East Food Corporation para ihatid sa kanila ang cease and desist order. Tumanggi silang magpaunlak ng panayam, pero tinanggap nila ang cease and desist order. Na-issue na sila ng cease and desist order and yet hindi pa rin nila tinuloy pa rin nila yung operation nila. Baso na ito. Samantala, dahil nais namin makuha ang formal na pahayag ng lunis, bumalik ang XXX sa kanilang tanggapan. Ano ko lang po? Bakit na po na kailangan pang ganyan? Document lang ko namin na bumalik po ako dito. Kasi ipa-plug na po yung story po. Kaya ilangan namin baka pwede na ako kayo nagbigay po ng site or statement. Actually, nagbigay na ako sa kanila ng magkakandak mo ako ng inspection sa kanila. Either by tomorrow or by Monday. Whatever the problem of Royal Sugar or Royal kami doon, what I am protected now is our trademark. May iba pa kaming produkto eh. Hindi naman sa amin yan. They're just using our name, our trademark, pero hindi sa amin yun. Ang kanyang huling mensahe sa amin, Ang pakiusap ko lang po yung trademark namin kasi grabe yung hingat namin siya. Bata na ko, iningatan ko na yun eh. Ngayon matanda na ako eh. Mawawasa ko yun sa ganun, di ba? Hindi naman fair enough para sa amin bilang the owner of the trademark.